Gandang umaga po sa bawat isa, maging sa ating mga bisita at ating mga kapatiran. May mga bagay o mga um, sunog, baha, bagyo, o mga pagguho ng lupa, mga lindol, pagputok ng bulkan. Ito yung mga iba't ibang klase ng mga likas ng sakuna na kailangang paghandaan ng tao. Ngayon din naman ay mahalaga ang pagbibigay ng babala sa mga tao, lalong sa madaling panahon upang makatugon doon sa tawag ng kagipitan o yung emergency at makahanap ng paraan upang mabigyan ng babala yung iba din. Mabawasan yung pinsala at yung mga taong walang malay na nangyayari ito ay mabigyan din ng proteksyon. May kita natin na sa paglago ng sibilisasyon ay itong mga paraan ng mga babala ng proteksyon ay nagiging parang mas sophisticated kung sabihin natin nagiging lumalaki yung mga insidente ng mga makabagong uri na mga panganib na kung saan tayo ay nahaharap, no? Nandiyan yung tinatawag nating chemical explosion o yung nuclear explosion na mga gawa ng tao. Meron din yung mga radiation at ang isa nga yung ang recently yung tinatawag nating mga biological warfare na kung saan ay ang dala nito ay sakit. Sa makikita natin sa mga nakaraang mga o sa mga sinauna, ang mga babala ay maaring ito ay gumagawa. Yung mga sinauna, maalala natin pag nakapanood tayo ng mga Chinese novel, yung gumagamit sila ng malalaking apoy para magbigay ng alarma pag merong mga sasakop sa kanila. Or sa iba naman ay mga instrumento, mga tambol, yung tinatawag nilang drum call para magbigay ng alarma. At sa Middle Ages, makikita natin yung kampana ng simbahan, di ba? Pag may kinakalembang siya ay merong ibig sabihin na parang babala sa publiko na may nangyayari, pang maalarma. Sa panahon natin ngayon, itong mga bagay na ito ay makikita natin pag merong mga babala ay sa ngayon, nakakarinig tayo ng sirena, no? 'Di ba? Minsan diyan pag tutunog yung sirena na merong alarma o sa mga bombero, manarinig natin yung kanilang mga alarm. Sa mga panahon, ngayon makikita natin na tayo ay na-alarm ngayon o nabibigyan ng advisory ng mga darating na mga bagyo or mga alarm ng mga level ng tubig ay sa pamagitan na ng cellphone na kaya nakakatanggap tayo dun sa mga warning sa atin. Tungkol sa pananampalataya, ito ay tayo din ay kailangan makatanggap ng babala o yung warning patungkol sa mga bagay o mga katuruan na magdadala sa atin ng panganib, mga turo na dala ng mga bulaang guro. Ang ikalawang aklat, ang sulat ni Pedro, itong tinitingnan nating serye ay nalalaman natin na nagbibigay siya ng babala tungkol sa mga bulaang guro. Sino ba sila at paano ba natin makikilala ang kanilang mga huwad, itong mga huwad ng tagapagturo at ano ang nilalaman ng kanilang mga katuruan na kaya nga tinitle natin itong depraved, dangerous, and destructive. Ito'y masama, mapanganib, at mapangwasak. Tungayan natin, samahan niyo po ako, nabasahin natin muli ang tekstong ating titinan sa umagang ito sa pangalawang Pedro, mga talata, ikalawang kabanata,
mga talatang 10 hanggang 12 at ganito ang nasasaad na nabasa din sa ating kanina. Lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa ay hinahamak ang may kapangyarihan. Sila'y pangahas, matitigas ang ulo at hindi natatakot sa naalipustahin ang mga maluwalhati. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas, ang kapangyarihan ay hindi nagdadala ng paghatol na may pag-aalipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Subalit, ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inaalipusta ang mga bagay na hindi nila nauunawaan at kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila'y lilipulin din. Na pagdurusahan ang parusa sa paggawa ng masama, itinuturing nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, sila ay mga bahid at dungis na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya hanggang sila'y nakikisalo sa inyong mga handaan. May mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala. Sa kanilang inaakit ang mga mahihinang kaluluwa, may mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila. Palibasay sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umiibig sa kabayaran ng kalikuan. Subalit, sila'y sinaway ng kanyang sariling pagsuway. Isang asnong hindi makapagsalita ang nagsalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabaliwan ng propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, at sa kanila'y inilaan ang pusikit na kadiliman. Sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kayabangan walang kabuluhan, at nag-aakit sila ng pagnanasa ng laman sa pamagitan ng kahalayan ng may nakatakas mula sa mga namumuhay sa kamalian. Sila ay mga pinangakuan nila ng kalayaan. Gayon sila'y mismo ay mga alipin ng kabulukan, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumupig sa kanila. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa sa una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanilang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na nalaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy ay nahugasan na ay paglublob sa putik. Po yung ating teksto, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa muli kami magbubulay-bulay na iyong salita. Bagamat ang mga salitang ito ay sa aming pangtaha ay masakit at nakakatakot, we pray, Panginoon, na kayo ang magbigay ng enlightenment, kalinawan, upang ang mga salitang ito ay magamit namin para sa aming buhay at ito'y makatulong sa aming paglakad. Mga sulat ni Pedro. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, itong mga gintong butil
ng karunungan mula sa iyong salita. Isang bukas na isip at isang bukas na puso ang aming dinadalangin upang ito'y isang matabang lupa para sa iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagtingin ng pangalawang Pedro, ang chapter 2 na ito ay may kita natin, ang kabuuan niyan ay papatungkol sa mga bulaang guro at mga propeta. Nung tiningnan natin noong mga nakaraang linggo, ang kabanata 2, mga talatang 1 at 3, tiningnan natin ito na sa ating mensaheng believers, be on guard for false teaching that is secretly creeping in the church. Ito yung mga natingnan natin noong mga nakaraan at 2 punto ang tiningnan natin na ang kanilang mensahe ay isang huwad na mensahe, the message of false teaching, na yon ay deception at denial. Yun ang isang mga laman ng kanilang mga mensahe. At ang kadalasang motibasyon nila o yung motivation nitong mga teacher na ito, false teacher, ay sensuality at greed. At nakikita natin sa ito sa mga binasa natin. Marahil itong ating tekstong titingnan ngayon ay i-expound ni Pedro itong mga kanyang sinabi sa mga talatang 1 hanggang 3. At pagkatapos nito ay nilatag ni Pedro ang mga katunayan ng kanyang babala at ang kanyang pinakita sa atin kung paano siya, ang Panginoon ay nag-deliver ng mga tao sa kasaysayan. At itong mga talatang 4 hanggang 10 ay tiningnan natin na ang warning, God's warning and deliverance from the past is still potent, relevant to the future. So pagkatapos ng binanggit kung ano ang mga bulaang propeta, ay binanggit niya ang mga solid na mga halimbawa ng mga ginawa ng Panginoon, ng kanyang judgment o yung tinatawag nating kanyang paghuhukom o sa mga tumaliwas na pananampalataya at itong isang mensahe ng babala at mensahe ng pangako. Kita natin na nilatag dito ni Pedro sa mga talatang 4 ng 2 Peter chapter 2 ay nagbigay siya ng 3 mga halimbawa na pinakita sa atin ang paghuhukom ng Diyos. Una ay sa mga rebelding anghel na ang sinasabi niya na God He did not spare the angels when they sinned. Itong mga rebelding anghel na to ay hindi pinatawad ng Panginoon sa kanilang kasalanan. At hindi nagtatapos doon ang binigay na halimbawa ni Pedro. Nagbigay din siya ng halimbawa tungkol doon sa tinatawag nating mga tao nung matandang daigdig o yung old world o yung antediluvian world. Bago pa dumating ang baha, ito yung sitwasyon ng mga tao sa panahon ni Noah, na kung saan hindi niya itong mga tao na ito na nagkasala ay hindi niya pinatawad at halos lahat ng mga tao sa daigdig na ito ay nalunod. Ang natitira lamang doon ay si Noah. Hindi nagtatapos doon ang binigay niyang halimbawa. Gina niya ding binigay ang ehemplo ng Sodom and Gomorrah na ang sinasabi sa atin sa verse 6 and 9 ay yung security na nararamdaman ng mga taong ito at yung kanilang pleasure na nararamdaman ay hindi nagbigay sa kanila ng proteksyon sa pagdating ng paghukom ng Diyos. Ito yung mga nilahad sa atin ni Pedro sa mga talatang nauna. At ang challenge sa atin doon ay yung ugat ng kasalanang ito ay tinatawag nating lust of defiling passion. At yun, ang kabuuan, kung titingnan natin ang lahat na itong mga example na binigay niya, ay ang umuugat ito sa
despising authority. Hindi paggalang sa mga otoridad na binigay ng Panginoon. Ang mga anghel, hindi nila tinayuan ang kanilang trabahong binigay sa kanila. Itong mga tao ng mga sinaunang matandang panahon, hindi nila naniwala na ang Diyos sa kanyang sinasabi. Maging ang Sodom and Gomorrah, ang kanilang pinakapangunahin sa kanilang buhay ay yung mga bagay na security o yung mga pinangahawakan nila at hindi nila nakita ang Panginoon. Kaya ito ay kinontrast o binigyan din ng halimbawa kung paano ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan. Nagbigay siya ng mga pangakong ipinakita. At una, si Noah. Si Noe, na ang tinatawag niyang preacher of righteousness. God delivered him from the pollution of the world around him. And God delivered Noah, hindi lamang siya, maging ang kanyang pamilya sa paghukom ng Diyos. At ang arko, ang naging kanyang ark of safety. Kung makikita natin na nadaanan natin to na ilang taon ang ginugol ni Noah para ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga tao na kapalibot sa kanya, pero hindi sila naniwala at sila ay nagtatanong saan manggagaling ang ulan. Maril sa atin ang mensahe ng kaligtasan ay binibigay sa atin ng Panginoon, ibinabahagi sa atin ng Panginoon, ipinararamdam at naririnig sa atin ng mga taong binadala sa atin, pero maaring tayo ay nagtitengang kawali o ating hindi ito pinapakinggan. Hindi lamang si Noah ang binigay na example ng Panginoon na kanyang niligtas, ibinigay niya din ang isang ehemplong si Lot. Nasa pagtahan natin o pagtingin natin si Lot ay ano ba ang makikita nating kabutihan kay Lot? Pero ang sinasabi ng Biblia sa atin na si Lot ay remain pure o bagamat siya ay nakatira sa gitna ng mga taong itong namumuhay sa kasalanan. God enabled Lot and his family to remain unpolluted in the midst of this cesspool of iniquity. Yan ang binabanggit sa atin ng Biblia. Na bagamat makita natin na hindi natin nakikitaan ng magandang bagay si Lot, pero tatandaan natin, bagamat siya ay nakatira doon sa gitna ng mga taong itong namumuhay sa kasalanan, ang sinasabi sa atin na si Lot ay nag-remain, nanatili siyang malinis, tapat sa Panginoon. At isang pangako na makita natin sa verse 9 ay sinasabi doon, kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim na kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Ito yung mga bagay na tiningnan natin noong mga nakaraang pag-aaral natin sa sharing ito. Na ang Diyos, alam niya kung paano niya i-rescue ang mga taong tapat sa Kanya. At yan ay maaaring isang bagay na maging encouragement sa atin na mga mananampalataya na tingin natin tayo mahina. Pero pwede pa rin tayong gamitin ng Panginoon bilang ilaw at asin sa mga lugar na kung saan tayo nilagay ng Panginoon. At sa umaga ito, titingnan natin ang mga talatang sumunod doon. Mga verses 10 hanggang 22. At yan ang ating tekstong tinitingnan sa umagang ito. At ang isang mensahe na nais kong ibigay o ihatid sa bawat isa, that spiritual deception is a very serious matter. Why? Because of its eternal and irreversible consequences. Ang spiritual na yung ating deception, isang bagay na napaka-seryoso sapagkat ang kahihinatnan nito ay hindi lang sa panahong ito, kundi
pangmatagalan, for eternity, at hindi na mababago ang magiging kahatulan ng Panginoon. Kaya nga ito isang bagay na ito ay mahalaga sapagkat ang kahihinatnan nito ay hindi lamang dito sa buhay na narito tayo, kundi pag namatay tayo at ang kanyang kahihinatnan ay hindi na mababago. At dalawang bagay ang tinitingnan natin dito na nilahad sa atin ni Pedro. Una, ano ba ang characteristics? Ano ba yung mga ugali ng mga bulaang guro na ito na dapat nating tingnan? Isang babala itong binabasa nating teksto ni Pedro sa atin at binibigay sa atin isang babala para natin tingnan ang mga bulaang guro na ito. At isang bagay na pwede nating i-describe doon, depraved and dangerous. At ang pangalawang titingnan natin, ano yung mga impluensya, ano yung mga turo na daladala ng mga bulaang guro na ito. Sapagkat ngayon palang nilahad sa atin ni Pedro, matapos niyang binigyan ng mga pagpapahalimbawa, ang mga bagay tungkol sa paghuhukom ng Diyos at kanyang binigyang pansin ngayon para sa atin na nagbabasa at ng mga sinusulatan niya kung paano natitingnan itong mga bulaang guro na maaring sa panahon natin ngayon ay nandyan na sila. Maaring yung mga pag nabukas tayo ng mga TV na pinapanood natin, naghanap tayo ng mga bagay tungkol sa Panginoon at nakita natin ay nahook tayo doon. At maraming mga areas kung pwede tayong makarinig ng mga salita ng Panginoon, pero ito ba ay dala-dala ng mga taong kanyang mga pinili o ang ating pinakikinggan ay isang huwad na guro, isang bulaang guro? May kita natin, ang mga qualities ay makikita nating inisa-isa ni Pedro para maging guide natin. Unang-una, sa verse 10 and 12, may kita natin dito, lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman na pagnanasa, hinahamak ang may kapangyarihan, sila'y mapangahas, matitigas ang ulo, at hindi natatakot alipustahin ang malwalati. Dito ang isang karakter o isang katangian ng bulaang guro na binabanggit sa atin. Ang unang-unang binanggit ni Pedro, they are bold in arrogant. Sila'y mapangahas. At ano pa? Sila ay mayayabang. Binanggit nga dito sa Tagalog, matitigas ang ulo. Hindi natatakot alipustahin ang mga malwalhati. Dito binanggit sa atin na talatang ito that they show no respect of authority and they are not afraid to attack and defame people in high position. Ang dito nga, ang kanilang mga binaang inaatake dito ay yung mga anghel na binigay na bilang halimbawa ni Pedro. Isang bagay na dapat nating tingnan na ang Panginoon ay nag-establish ng mga authority sa mundong ito. Merong otoridad siyang inilagay sa tahanan, sa pamahalaan, maging sa iglesia. And when we resist authority, we resist God. Ang mga magulang, otoridad yan sa tahanan. Ang mga employer natin, otoridad yan sa mga empleyado. Tayo bilang mga mamamayan, bilang Kristiyano, ang sinasabi sa atin, we should pray for those in authority. Show respect to them and seek to glorify God in our behavior. Hindi ibig sabihin na yung tao na nilagay doon na parang tingin natin hindi karapat-dapat respetuhin, pero we will respect the office na ibinigay sa kanya. Maging as member of local assembly, we honor those spiritual rule over us and seek to encourage them in the ministry. Isang bagay na makikita natin na ang gobyerno na nilalagay sa atin ng Panginoon ay nilagay ng Panginoon yan para i-maintain ang order sa mundong ito.
At ang iglesia ay tayo ay binigyan ng mandato para iministeryo ang salita ng Panginoon para ang mga nawawala ay hikayatin o sila'y ibalik sa Panginoon. Kaya nga yan ang binigay sa atin ng sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 8. Yan ang makikita natin doon. We should pray for authority that they might exercise the authority that God has given to them. Sapagkat ang otoridad ang binigay sa kanilang tabak para panatilihin ang justice sa ating gobyerno, sa pamahalaan. So isang bagay na makikita natin dito, it's a serious thing to oppose the law. Sapagkat ang isang bagay na dapat nating tingnan, ang Diyos, ang siyang naglalagay ng mga taong inilalagay na sa lugar na yon. He should also do it in a manner that glorifies God so that the innocent, even yung mga unsaved government employees, that they might also see the Lord. Kung makikita natin sa ating Biblia, sa ASB, makikita nyo dyan, yung talagang merong parang break na nakalagay sa gitna, no? Na ina-highlight yung visible character nitong mga taong ito. Itong mga bulaang guro na ito. They despise authority. They are bold and brash in their attitude and action. Maaring sa atin, tingnan din natin, maaring ganun din ang ating mga attitude sa mga bagay na kung saan tayo naroroon. Mapangahas, yun ang sinasabi dito. At walang takot. May kita natin na hindi obvious ng binibigyang pansin dito ni Pedro ay to show disdain for authority is not merely in different aspect of life on earth, but almost certainly they think nothing dismissing the power and authority of celestial being. So dito, ang makikita natin na binanggit niya dito ay yung mga anghel na binigyan niyang example. Ito nga mga anghel na ito na sila, kung makikita natin, ay pwede silang magbigay ng kanilang mga paghuhukom sa mga bagay-bagay, pero hindi sila nangahas sapagkat sa mga anghel na ito, ang sinasabi niya, ang pagpaghuhukom ay na kaninong karapatan lamang, sa Diyos lamang. At ang mga anghel na ito ay wala silang karapatan magbigay ng paghuhukom. Kaya hindi sila nangahas. Pero itong mga tao na ito, mga bulaang propeta na ito, nangahas sila. At yun ang binibigay na paghahalimbawa o pagkukumpara dito ni Pedro sa punto ng pagsunod. They contrast, the way of contrast, whereas the angels, though greater in right and power, do not pronounce blasphemous judgment against before the Lord. At ang punto na binibigay ni Pedro dito, na it is the right of Christians to judge in the sense to be discerning, but it is wrong to have that condemnatory spirit. Kasi ang pinakapunto doon, na ang Panginoon lamang, God alone, has the prerogative to pass judgment on His creatures into their action. Yun ang isang bagay na binibigyang diin dito ni Pedro. Na maging ang mga anghel na to, hindi sila nangahas. Ito ang ating binabanggit, ang isang maalala natin dito na nangahas ay walang iba si Lucifer. Kasama ang kanya mga kampon. At ano nangyari sa kanila? Sila'y pinarusahan ng Panginoon.
Isang bagay din na binanggit ni Pedro dito, kung minsan makikita natin na napakasakit ng pagkakasabi niya sa verse 12, samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas ng kapangyarihan, ay hindi nagdadala ng hatol na may pag-aalipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Verse 12, subalit ang mga taong ito, gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. They are like irrational animal, creatures of instinct, born to be caught and destroyed. Ano sinasabi ni Pedro dito? Na itong mga tao na ito, mga bulaang guro na ito, ang kanilang otoridad ay yung kanilang sariling behavior, yung kanilang instinct, yung kanilang animal urges, not the authority of God, not the authority structure na nilagay ng Panginoon in creatures. Ito, pag tinitingnan natin sa kasaysayan, di ba, yung post-enlightenment individualism na unti-unti niyang sinisira yung mga structure na nagbibigay ng stability sa society. Yung pagiging self-centeredness, yung sarili ang inaangat. At yan ang tatandaan natin na hindi yan ang isang mark ng isang tunay na anak ng Diyos. Ang isang tunay na mananampalataya is characterized by humility and spirit of submission. Tayo ay lagi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ano, Panginoon, ang iyong kalooban sa aking buhay? At yun ang ating ninanais na gawin. Sapagkat tayo na mga tinawag ng Panginoon, niligtas ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Kung tayo anak, ay sinong susundin natin? Ang ating Ama. Yan ang mga pwede nating paghahambing na dapat nating tingnan. Yan ang unang makikita nating qualities na binabanggit ng Biblia. They are bold and arrogant. Kaya nga pag makikita tayo mga preacher, tingnan natin ang kanilang buhay. Mga tinitingnan nating preacher, mga tele-evangelist, dapat tingnan din natin anong klaseng buhay meron sila. Bago natin sila sundan, bago natin sila pakinggan. Sapagkat yung kanilang attitude ay makikita natin kung anong klaseng buhay meron sila. Sila ba ay mayayabang, arrogant, bold, and arrogant? Pangalawa, makikita natin dito, hindi lang sila mayabang at mapangahas. Ang isang bagay na binanggit din dito, sapagkat nilalatag ni Pedro dito ang mga qualities ng mga bulaang guro na to para mag-guide sa atin, maging warning sa atin, paano natin titingnan. Ang sinasabi ng Biblia dito, pagdurusahan nila ang parusa, itunuturing nila ang isang kaligayahan, ang pagkalayaw kung araw, sila ay mga bahid at dungis na nagpapakalayaw ng kanilang mga daya hanggang sila ay makasalo sa inyong mga handaan. Sensual revealing. Yung idea of luxury and extravagance. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan ng mga tele-evangelist. May ilang eroplano, ilang bahay na mansyon, ilang pera meron sila. Ano ba ang buhay ng isang Kristiyano? In moderation. Na halos ipakita nila ang mga ilang sasakyan na binabanggit nila. At para maingganyo yung mga nakikinig,
na pag kayo ay sumama sa gantong ministeryo, kayo din ay yayaman. Health and wealth. In our society, marami doon, makikita tayong mga preacher, no, na kung pakikinggan natin, nasaan ang mensaheng binabanggit nila. Ang kadalasang mensahe ay nababalutan na mga bagay na ikaw ay maganyong yumaman at magkaroon ng ganto, i-claim mo lang. Tatandaan natin na ang ating Panginoon ay naging mahirap para tayo ay yumaman. He became poor in order for us to become rich. At pag sinusundan natin ang kanyang buhay na namuhay sa Nazareth, anong klaseng buhay meron ang Panginoon? Itong mga bulaang guro na ito, they not only deceive themselves, they not only deceive others, they also deceive themselves. At sinasabi pa nila na ito ang paraan na tinuturo ng Biblia. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay dapat tayong mapagmasid sa mga bagay na ito. They prove it from the Bible that their lifestyle is like what in the ancient times. But if they keep their way of life out of the church, they would not be concerned as part of the fellowship. Kaya sabi nga dito, nakikisalo sila doon sa love feast. Celebration of Lord's Supper, pero ang ginagawa nila, binababoy nila yung paraan na yon. Sa 1 Corinthians chapter 11, 20, 34, makikita natin na itong mga mayayaman na ito, na lang para sa kanilang sarili at hindi nila iniintindi yung mga may hirap doon sa loob ng iglesia. Yun ang isang example na pinakita sa atin. They are displaying their wealth, impressing the ignorant people who lack discernment. Instead of becoming blessing to the fellowship, they become a defilement in the assembly. Nagiging katitisuran sila sa mga kapatiran. Yan ang isang makikita natin no nung sa Corinthian no nung ginagawa nila yung Lord's Supper. Yung iba nakakain na pero yung iba ay hindi pa. The unconscious defilement. At ito'y makikita din natin sa mga buhay ng mga Pariseo. Namumuhay sila na parang sinusunod nila ang batas, ang commandment ng Panginoon. And yet, yung kanilang pamumuhay, the false doctrine that they carry, lead them to a false living. Kaya nga pag mali din yung ating pinaniniwalaan, ating pagkakaintindi sa salita ng Panginoon, ito din ang gagawin natin. Yung mga apostate nito, itong mga bulaang guro, ina-adjust nito yung salita ng Panginoon para maka-akma doon sa kanilang buhay. Tinitwist nila ang salita ng Panginoon para iakma sa kanilang buhay. Na ang kanilang ginagawa ay ayon sa salita ng Panginoon. And they secretly defiles people, make them easier to sin. Kaya nga, may kita natin na napakahalaga din sa loob ng iglesia yung exercise of authority and discipline.
through Christian love. Sapagkat maaring namumuhay tayo ng isang lifestyle na hindi yun ang tinuturo ng salita ng Panginoon. No Christian whose belief and behavior should, contrary to the Word of God, be permitted to share in the Lord's Supper and in spiritual ministry of the church. Yung kanyang defiling influence may not be immediately, but ultimately, it will create serious problem. Kaya nga meron tayong pagdidisiplina. Ang purpose ko na maging puro yung assembly, yung kapatiran. And we do it by love, sapagkat ayaw natin silang mapariwara sa Panginoon. Pero kailangan nating ipakita sa kanila na ito ang ginagawa mo ay mali na, nalalayo na. Kaya nga sa ating paglalahad o pag ating binabanggit na yung ating covenant sa bawat isa ay naroon na ating pag-iingatan ng ating testimony ng iglesia at ng ating buhay sapagkat ito ay merong impact sa mga taong nakita sa atin. Itong mga tao na ito na binabanggit ni Pedro dito ay namumuhay sa kanilang sariling instinct, driven for pleasure, and even controlled by lust for sexual gratification and money. At ito yung bagay na binibigyang babala sa atin ni Pedro. Isang aplikasyon nito sa ating buhay, when we attend church, ano ba yung pinaka-purpose natin? Itong mga apostate na to, ang pinaka-purpose nila is to satisfy their own lust and capture converts for their cause. Isang example na binigay ni Worsby, no, sa kanyang isang iglesia ang pinapastoran ay may na-notice siyang isang lalaki o siguro may young men na laging nandun sa choir na laging pinapakita niya na siya ay spiritual giant doon sa kanyang mga ibang mga miyembro, especially sa mga kababaihang mga younger women. Pinapakita niya na fervent siya mag-pray at lagi siyang nagsasalita o lagi niyang binabanggit tungkol ang Panginoon, ang kanyang walk sa Panginoon. At yung ibang tao na-impress sa kanya. People will impressed by him, pero hindi nila nararamdaman na may mali doon sa kanyang buhay. And eventually, ito si Worsby, yung writer, sabi niya, I felt something and wrong in danger in the air. And true enough, itong young man na ito ay dinidate niya yung ilang mga kababaihan doon, nakasama niya, especially yung mga bagong believer. So in spite of the warning, yung mga babae na nakilala nito ay continued friendship in ending to the point na naseduce sila. So, salamat sa Panginoon na itong mga kababayan na ito na rescue at magpatuloy sa Panginoon. Ito ay isang example na makikita natin no, na isang deception na makikita natin na kailangan nating pag-ingatan din. Itong mga binabanggit ni Pedro, mga bulaang guro, ang kanilang pinaka-purpose
yung kanilang pagnanasa. They cannot cease from their sin. They are unable to stop. Why? Because they are in bondage. Hindi nila mapigilan itong mga pagnanasa ito sapagkat sila ay nakatanikala pa rin. Sapagkat hindi tunay ang pagbabago ng Diyos. Hindi sila mga tunay na mga tinawag ng Diyos. At marahil sa loob ng iglesia, may mga ganon na kailangan natin pag-ingatan. They could not be free because they are still in bondage. At hindi lamang itong dalawang bagay na ito makikita natin sa kanila. They are bold and arrogant. They live for pleasure. At panghuli, they are forgetting the right way. Verse 15, makikita natin dito, 15 and 16, binabanggit dito, iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila. Palibasa sila'y sumunod sa daan ni Balaam na umiibig sa kabayaran ng kalikuan. They forgot the right way. Sabihin natin itong mga apostate na ito, alam nila ang tamang daan, pero alam nila ang straight na path na binabanggit ng Panginoon, pero they deliberately abandon the way for their own. Kung kaya nga, ano yung sinabi sa kanila ni Pedro? Sa verse 12, mga tao na gaya ng mga hayop na walang bait. Ganon kinumpara ni Pedro ang mga taong ito. We have to learn one reason for the apostate godless conduct. That is to satisfy their own craving. And hindi lamang yon, they are covetous and want to exploit people for personal gain. At yung binanggit ni Pedro sa atin dito. Ang technique nila ay maingganyo yung mga tao na ito para madaya nila. Itong mga tao na itong tinabanggit dito, mga apostate na ito, ay magagaling silang mag-motivate ng mga tao. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon ng gagawin that they trust in their skill. Yung galing nila. And they will exploit the unstable and innocent. At yun ang mga ginagawa nila. Kaya ito din isang challenge sa atin na may mga ministry na maaring tulungan. Pero dapat nating tingnan kung ano yung mga binabanggit nila. Kasi marami mga ministry na they're only after the money. And we have to be discernful. Kailangan nating tingnan. Kaya binanggit ni Pedro dito, they are cursed children. Accursed children. Hindi sila mga pinagpala. They are cursed. They are not building for the kingdom. They are building for themselves. Kaya isang katanungan sa atin, ano ba ang binibuild natin sa ating buhay? Are we building for ourselves or are we building for the kingdom of God?
Kaya isang binanggit na example nyo dito ay si Balaam. Kung makikita natin, si Balaam isang mysterious character. Isang Gentile prophet who tried na sumpain ang mga Hudyo. Si Balak na hari ng mga Moabita na takot sa mga Israelita ay lumapit kay Balaam para humingi ng tulong. Alam ni Balaam na masama na makipag-cooperate kay Balak, yung Moabitang hari. Pero ang kanyang puso ay covetous. Nais niya ng pera. Nais niya ng honor na ipinapangako sa kanya. Alam ni Balaam kung anong katotohanan at ang kalooban ng Diyos, and yet, he abandoned deliberately yung tamang daan. At ito yung isang ehemplo na binabanggit sa atin of a covetous practices. Nasilaw siya sa mga bagay na inakit sa kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, kahibangan, kabaliwan ng propeta, madness. At alam ng Panginoon kanyang gagawin. Imbes na isumpa ni Balaam ang mga Israelita, ay nagbigay pa siya ng pagpapala. To the point na yung isang donkey magsalita para ipakalam sa kanya ang kanyang kahibangan. Balaam was not able to curse Israel, but he was able to tell Balak how to defeat the Israel. So hindi pa rin siya tumigil. At anong kanyang binigay na advice? Na itong mga Moabita na ito ay invite ng mga Hudyo para maging kaibigan nila at makihalo sa kanilang pistahan, and with that, magko-compromise itong mga Israelita sa Diyos-Diyosa ng Moabita. At ito nakakatakot sa mga tao, itong mga bulaang propeta na ito, na sila alam nila ang tama, and yet, ang kanilang magiging epekto ay hindi lamang sila ang magiging apektuhan, kundi ibang mga tao din, at madalas nila doon para gumawa ng kamalian. Ganun makikita natin yung epekto ng mga bagay na ito. Kaya binanggit sa atin ni Pedro dito ang mga bagay, ang mga karakteristik nitong mga bulaang guro para tayo mag-ingat, bigyan ng babala sa atin kung paano natin titingnan ang mga tao na inilalagay o mga napapakinggan natin, mga katuruan tinitanggap natin, napapanood sa mga TV o nababasa natin, para tayo ay balaan ng kanilang pamamaraan ng buhay. Sapagkat kung paano sila mabuhay ay makikita natin kung sila nga ba talaga ay mga lingkod ng Diyos o sila ay mga lingkod ng kasamaan. Peter condemned this false teacher for their conduct. Yung kanilang kasalanan ay nanggagaling sa kanilang kayabangan at ang kanilang personal na pagnanasa, pride and selfish desire. Isang bagay na dapat nating tingnan, ang tunay na lingkod ng Diyos, the true servant of God is humble and always seeking to serve others. The true servant of God does not think about praise or pay because you serve for God from a loving and obedient heart. So yan ang mga characteristics na binigay sa atin ni Pedro. Ano yung katuruan nila? Mga susunod na talata, makikita natin na binanggit din Pedro dito, ano yung klaseng katuruan na ino-offer ng mga bulaang guro na ito.
destructive influence of the false teacher. Nilalatag nila, ang ibinibigay nilang offer is a false freedom. 17, ang mga ito'y mga buka na walang tubig, mga ulap na tumatangay ng angos, sa kanila'y inalaan ang pusikat ng kadiliman. Yan ang description sa kanila. Sapagkat sila'y nagsasalita ng kayabangan, nang walang kabuluhan, nang aakit sila ng pagnanasang laman sa pamagitan ng kahalayan at nakatakas mula sa pamumuhay ng kamalian. Sila'y pinangangakuan nila ng kalayaan. They are offering them freedom. Ito yung binabanggit. Magkakaroon ka ng freedom. Maaring financial freedom. Naririnig natin yan. And these people reject the freedom that God is offering. Saan ba nanggagaling ang kalayaan na binabanggit nila? It is based on false promises. Ang pananampalataya, it is only good as an object. Itong mga pagan na to, they have great faith on their idols. The idol of themselves. Tatlong illustration ang binanggit ni Pablo dito para ipakita sa atin kung anong klaseng mga pangako ang meron sila. Para silang balong walang tubig. Maaalala natin dyan, pag sinasabing balon, ay yung kwento tungkol sa Samaritan woman at ang kanyang pagkakapagtagpo sa Panginoon, na sa bulong yun, sila'y nagkita, ang Panginoon ay nag-o-offer ng freely flowing spring. Itong mga taong ito, they offer a promise of water, but it is not satisfying. Para silang mga ulap na ang daladala nila, ano ang daladala nila? Bagyo. The picture of cloud na magdadala sana ng ulan, na makapagdidilig ng mga bagay, na mga halaman, and yet, ang daladala nila ay bagyo. Ulap na tinatangay ng unos. Imbes na isang bagay ng katahimikan, ang dala nila ay kaguluhan. The mist of darkness. Na imbis ang mga tao nito magdala sa kaliwanagan, ay dinadala mga tao sa kadiliman. Yan ang picture na binigay ni Pedro sa atin para ipakita sa atin anong klaseng mga tao ito, anong klaseng pagtuturo ang daladala nila. Yun ay based on all false hope, mga huwad na pangako, mga huwad na pangahawakan. Magagaling sila magbanggit ng mga doktrina at pag narinig mo sila ay parang ang kanilang mga sinasabi ay sinasabi nila salita ng Panginoon. Pero sila ay huwad sapagkat dinadala nila ito by manipulation. At huwag tayong ma-impress sa kanilang mga pamamaraan of religious oratory. Kadalasan sila ay magagaling na mga manghikayat, magagaling magsalita. Parang tingin nating tama ang mensaheng kanilang binabanggit, pero ang purpose nila para iligaw ang mga nakikinig sa kanila by manipulation.
These teachers are eloquent promoter of their doctrine, but their purpose is manipulation. Pangalawa, makikita natin sa kanila, these apostate are very successful sapagkat they are always appealing doon sa ating old nature. They appeal to the old nature of man. At yun ang kanilang pain. The lust of the flesh. Kaya, dapat tingnan natin when we are listening doon sa mga bulaang guro na ito. Hindi na tayo magbabanggit sapagkat napakarami sa YouTube, sa TV. Marami tayong mababaririnig na mga bulaang guro na dapat nating pag-ingatan. Pride, ang kadalasan may kita nating lutang sa kanilang pamamaraan ng pagbabang-ibanghelyo. At maraming kumakagat doon sa pain na yon. Pride is the one sin of flesh, and this apostate are teaching to appeal to the ego of men. Ang tunay na lingkod ng Panginoon ay magkakaroon ng pagmamahal sa mga nawawalang makasalanan sapagkat sila ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. And God loves them and wants them to be saved. Hindi lamang isang pangakong huwad ang kanilang binibigay, hindi lamang isang bagay na para lang sa kanilang sarili. By manipulation, ang kanilang mga technique o ang kanilang mga unang hinahanap ay yung mga immature na mga mananampalataya. Yung mga bago sa pananampalataya na madaling masway dahil sa kanilang mga mensahe. Kaya napakahalaga sa atin kung meron tayong mga kapatiran na gano'n na bago pa lang ay kailangan pag-ingatan at maaring silang masilo sa pain ng mga bulaang guro na ito. Mga kapatid na naghahanap ng katotohanan ay kailangan nating pag-ingatan sapagkat napakarami ng mga katuruan na nasa labas na maari tayong mainganyo at mahulog sa kapain ng kanilang maling katuruan. So ito yung kanilang katuruan. They are all based on false hope, false promises. At hindi lamang yon, sila ay ino-offer nitong mga huwad na mga mananampalataya. Maaari sila nasa loob ng iglesia parang katulad ng mga tunay na mananampalataya. Pero pinakita na sa atin ni Pedro ang kanilang tunay na pagkatao, ang kanilang mga ugali. At yun ang dapat nating tingnan. Maaring sa panlabas ay feeling natin sila ay okay, pero tingnan natin ang kanilang kaloob-looban. Because these people, they are still in bondage. They are false teacher and they are still in bondage. And Peter made it clear that these men had temporarily disentangled themselves for the pollution of the world, but they will be right back again. They profess that they are saved, but they are not really redeemed at all. Meron nga mga kwento na nang una makita mo ay
kala mo isang mananampalataya, malapit sa Panginoon, pero ang katotohanan, isa siyang huwad. Kaya nga binanggit sa atin ni Pedro, ang isang Noah, ang isang Lot, ang isang Balaam. Si Noah, pinanatili niya ang sarili niyang, ang kanyang katapatan. Noah kept himself completely separated from the apostasy of the world of his days. He boldly preached God's righteousness, and he was faithful in his walk and witness, even though no one followed him, only his family. So yan ang isang kategory ni Noah. Naging puro siya sa Panginoon, sa mga apostate na nandoon sa kapanahunan niya, sa mga hindi naniniwala. Nagtiwala siya at ang kanyang pamilya ang naligtas. Si Lot, alam niya ang katotohanan, he keep himself pure, kahit na naninirahan siya, kahit na hindi niya may separate ang sarili niya sa mundo ng kasamaan. He lost his family. Lot hated the wickedness of Sodom, yet he lived in the midst of it, and by doing so, itong mga kanyang pamilya ay na-expose doon sa godless influence. Isang Noah na tinanggihan ang mga bagay na maka-epekto sa kanya, isang Lot na naninirahan sa gitna nila, at isang Balaam ang pinapakita sa atin na hindi lamang siya sinunod ang kasalanan, not only followed sin, but he also encouraged other people to sin. And he even told Balak to seduce the nation of Israel para sila ay magkasala. Lot lost his family. Balaam lost his life. At ito ang dapat na pag-ingatan natin, ang deception ng kasalanan. Isang babala ito sa atin na dapat nating tingnan ang matinding epekto ng kasalanan. Ang kasalanan ay nagbibigay sa atin, nangangako sa atin ng isang kalayaan, pero in the end, isang kalayaan na nakagapos. Isang kalayaan na nakatanikala. That ends in bondage. Isang pangako na nagbibigay ng buhay, instead, ito ay nagdadala ng kamatayan. At ang kasalanan ay unti-unti tayong ginagapos hanggang sa hindi na tayo makaalpas. At grasya na lamang ng Panginoon na tayo ay makakatakas sa kasalanan. Even yung kanyang pagkakaalipin ng kasalanan ay isang may halong pandaraya na mga tao na feeling nila sila ay nakalaya, pero sila pa rin ay gapos dahil sa kanilang mga appetite at ang kanilang mga habit. Pero isang pangako ang dapat nating tingnan, ang Panginoon ay dumating para tayo bigyan ng tunay na kalayaan. Si Jesus ang naging paraan para tayo magkaroon ng kalayaan sa lahat ng mga bagay na ito. Siya din ang katotohanan at ang buhay. At sa mga kapatid natin na narito at mga kapatid natin nakikinig, kapatid, meron tayong tunay na kalayaan sa Panginoon Jesucristo. Freedom does not mean doing your own thing, your own way. Freedom is enjoying in fulfilling the will of God in your life. Yan ang tunay na kalayaan. Hindi ibig sabihin na malaya ka, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin, kahit ito'y masama. Ang tunay na kalayaan na binibigay ng Panginoon, isang kalayaan
that you will enjoy in fulfilling the will of God, ang kalooban ng Diyos. At wala nang iba pang pwedeng mas matindi pa sa Panginoong Jesucristo. Ang mga bulaang guro na ito, dinadala nila ang mga nakikinig sa kanila sa pagkagapos ng tanikala ng kasinungalingan. Ang ating Panginoon ay dinadala tayo sa isang kalayaan na kung saan ito'y sa pamagitan ng katotohanan. And ye shall know the truth, and the truth will set you free. John chapter 8, verse 32. At yun sa pamagitan ng kanyang salita. Sanctify them through the truth, and the word is truth. The word of God. Discover the word of God. Para malaman natin ang kanyang katotohanan sa ating buhay, sa mundo. At ang realidad ng buhay. Ang ating Panginoon ay meron siyang liberating power sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Maaaring tayo, nung tayo ay tinawag ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon, nanampalataya, pinagsisihan na natin ang ating kasalanan, nanampalataya sa Panginoon, tayo ay hindi na namumuhay sa isang mundo ng pantasya, kundi ito isang katotohanan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan na pag sinunod natin, na naari nating sundin ang kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang biyaya upang si Jesus ang siyang tanging mamuhay sa ating buhay. Romans 5:17. Kaya mga kapatid, ito isang challenge sa atin. Sa ating mga napapakinggan, ano ba ang mga dinadala ng mga napapakinggan natin? Ito ba'y nagpapalaya sa atin na sumunod sa kalooban ng Panginoon, o ito'y patuloy na dinadala tayo sa isang buhay na nakatanikala, nakagapos, nakaalipin sa kasalanan? Sa ating pagtatapos, ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat mas mabuti pa sa kanila na hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na laman ito ay tumalikod sa utos na ibinigay sa kanila. Ito ang binanggit ni Pedro sa mga bulaang guro na ito na nagpapanggap na nakakaalam ng salita ng Panginoon, nagpapanggap na sila'y binago ng Panginoon, pero sa buhay nila ay hindi kita. Mapangahas ang sinabi ni Pedro, mabuti pa na hindi nila nakilala ang Panginoon. Itong sinasabi niya, sapagkat kung sila ay na-experience nila kung paano ang Diyos kumilos sa kanilang buhay, ito'y naging hindi totoo sa kanila. Sayang yung mga pagkakataon na nakilala nila ang Panginoon. Yun yung sinasabi nating ang kanilang puso ay tiname lang ng kanilang behavior, pero hindi ang Diyos ang siyang nagbago sa kanila. Sila ay babalik at babalik sa dati nilang buhay, sa dati nilang pagkatao, sa dati kanilang nakagisnan. Pero ang tunay na binago ng Panginoon, ano man ang pinagdadaanan nila, through thick and thin, magpapatuloy yan sapagkat ang Diyos ang magpapanatili ng kanilang buhay. Ang Diyos ang magpapatuloy para sila'y magtapat nang walang pag-aalinlangan. Panghuli-huli ang binigay ni Pedro dito, dalawang illustration. Isang aso na nagbabalik muli ng kanyang suka at isang baboy na hinugasan ay naglublob muli. Ito ang buhay
ng mga bulaang guro. Ito ang mga buhay ng mga bulaang mga mananampalataya na hindi totoo sa kanilang pagkatawag. Nawa ang isang challenge sa atin, mga kapatid, tingnan natin ang ating buhay. Tunay nga ba akong isang alagad ng Panginoon? Namumuhay ba ako doon sa mga bagay na pinakita sa atin ni Pedro? Mga qualities na hindi dapat nakikita sa isang alagad ng Panginoon? O tayo ba ay namumuhay sa mga aral na kung saan ang Diyos ay hindi napapabigyan ng kalwalatian sa ating buhay? The most important thing that you and I, the assurance of true experience with the Lord, have done nothing with the counterfeit ministry, no matter how popular they are. Christ is the truth, and following Him will lead us to freedom. Itong mga the apostates are liars, mga sinungaling, and will lead us to bondage. At walang middle ground. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami lumalapit muli sa iyong trono ng biyaya at awa. Alam namin, Panginoon, na mabigat ang mensaheng iyong binigay sa aklat ng pangalawang Pedro. Nawa ito'y magdala sa amin ng tunay na pagsasaliksik ng aming buhay. Kami ba ay namumuhay ayon sa pamamaraan ng mga bulaang guro? Ang aming mambuhay ay namumuhay sa kayabangan, boldness, sa kapangahasan, at walang paggalang sa iyo, maging sa iyong otoridad na pinagkatiwala. Nawa, Panginoon, ito ay maging paraan para kami ay manumbalik sa inyo, sa iyong salita. Dilidilihin ang iyong salita at nawa ito ay magbago sa amin. Dinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng isang discerning spirit sa mga mensaheng napapakinggan namin, maging sa mga bagay na nakikita namin, na aral namin. Nawa ito, Panginoon, ay tulungan mo maging kapakipakinabang sa amin at makita namin ang mga kamalian sa mga napapakinggan namin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong gawin kaming mapagkumbaba at lagi naming tinitingnan ang kapakanan ng iba na katulad na ginagawa mo. Dalangin din namin, Panginoon, na panghawakan namin ang mga solid na mga katuruan na nakabase sa iyong salita upang kami lumago at magpatuloy sa aming paglakad sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Nawa kayong patuloy na maggabay at mag-alalay sa amin, sa aming mga kahinaan, sa aming karupukan. At nawa, Panginoon, patuloy namin kayong pahalagahan ang iyong salita, maging ang iyong ministeryo na may pagpapakumbaba. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matawi sa pangalan ni Jesus.